Magandang gabi sa bawat isa muli. Night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa verse 11 ng Isaiah chapter 14. Verse 11 hanggang 20 yung ating babasahin. At ngayon ay babasahin ko lang muna siya dahil medyo malalim yung pakahulugan ng mga verses na nakapaloob dito sa verse 11 hanggang 20. So, yun. Kailangan ko siyang saliksikin at pag-aralan pa para mas maunawaan ko ang ang mga verses na nandito sa verse 11 hanggang 20. At yun, umpisa na natin. Nooy pinaparangalan ka ng tugtog ng alpa. Ngayon narito ka na sa daigdig ng mga patay. Uod ang iyong hinihigaan at uod rin ang iyong kinukumot. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin pala sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakit ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakit ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang kataas-taasan, ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay. Sa kailalimang walang hanggan, pagmamasdan ka ng mga patay at magtatanong magtatanong ang mga ito, hindi ba ang taong ito ang nagpayanig sa lupa at nagpabagsak sa mga kaharian? Hindi ba't winasak niya ang buong daigdig at nilipol ang mga lungsod? Ang taong ayaw palayain ang mga bilanggo? Lahat ng hari ng mga bansay mahihimlay sa magagara nilang puntod, ngunit ikaw ay hindi ililibing sa iyong libingan. Ang bangkay mo'y itatapon na parang sangang walang kabuluhan. Tatabunan ka ng mga ng mga bangkay ng mga patay sa digmaan. Ihuhulog ka kasama ng mga iyon sa mabatong hukay, matutulad ka sa bangkay na tinatapak-tapakan. Hindi ka maililibing na tulad ng ibang hari, sapagkat winasak mo ang iyong sariling bayan at nilipol mo ang iyong sariling nasasakupan. Walang makakaligtas sa iyong masamang sambahayan tulad mo. Yun. Siguro kung meron man ako nakitang aral dito, sa verse 11 hanggang 20, yung manatiling magpakabuti. Yung umayon sa kalooban ng Panginoon at maging mabuting halimbawa. Bakit? Kasi dahil siya ay naging masamang hari, sinasabi dito sa verse 11 hanggang 22, hanggang 20 pala, hanggang 20, sabi dito, walang makakaligtas sa iyong masamang sambahayan tulad mo. So, ibig sabihin,
isa pala siyang haring, isa pala siyang masamang hari at mapagmataas. Kaya siya ay napunta sa impyerno. At yun nga, ang nakita ko ditong aral ay yung magpakabuti tayo at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Yun lang yung aking pwedeng maipaliwanag patungkol dito sapagkat malalim yung pakahulugan nito. Sa aking palagay ay kailangan ko talaga siyang saliksikin at pag-aralan pa. Saka ko siya pinakamauunawaan. At yun, hanggang dito na lamang. Muli, kita-kits tayo sa ating night devotion bukas ng gabi. At God bless sa inyo pong lahat. Salamat sa patuloy na pagsuportan niyo po sa akin. At yun, hanggang dito na lamang po. God bless po. Bye-bye. At yun, kung mapapansin nyo, meron tayong air freshener. Diba ang ganda niya? Ang cute. Yan, pwede siyang baguhan ng kulay. Nagbabago-bago siya ng kulay. Diba? Stig. Yun lang. God bless po ulit.